Until now ay pinag-uusapan pa rin ang nasabi nga pong twist na ibinahagi ng 1C Entertainment kamakailan lamang. Ito ay ang pagpapalit ng pwesto ng CEO at ng COO or President. Yes, inannounce nga po na si Pablo ay President na ng 1C habang si Yanni De Dios naman ang CEO na ng nasabing The Zone or the company Entertainment 1C Entertainment. Sa naging update ng Abante, share natin, sinabi nilang from CEO to President, SB19 Pablo, na-demote. Anyway, sa Tagalog, ang ibig sabihin po ng na-demote ay naibaba ang katayuan or ang posisyon, especially sa isang company. So, tila ito nga daw po ang nangyari kay Pins Pablo at kay Yanni De Dios na nagkapalit ng katungkulan. Mula sa nasabi nga pong update ng Abante, from Pinuno to Pangulo, yan ang tawag ngayon kay Pablo Nase ng SB19. Ito'y matapos maglabas ng announcement ang 1Z Entertainment, ang talent management company ng SB19, kung saan ipinakilala nila sa publiko ang mga bagong officers ng nasabing kumpanya. Narito ang opisyal na anunsyo ng company sa SOCMED. 1Z Entertainment announces a strengthened leadership team as it deepens its commitment to the Philippines music industry. Celine Ferros joined as General Manager alongside new leaders Maya Cortez, Lea Gonzalez, Lana Forbes, and Galanhan East, working with CEO Julian De Dios and President Pablo Nase to drive the next phase of growth. Marami ang nag-congratulate kay Pablo dahil siya na ang bagong presidente. Pero mas marami ang na-shook dahil tila na-demote raw ang P-Pop King dahil CEO na siya before tapos biglang naging pangulo na lang. Demoted to President si Pablo at promoted to CEO si Kuya Yanni De Dios. Pero mas okay yon. Strategically kasi mas may time na si Pablo para gumawa ng mga kanta, lalo na at parating na rin ang girl group nila. I'm sure pinag-isipan at pinag-usapan nila yung mga desisyon na yang mabuti. Demotion ito for Pablo pero this is a better use of Pablo's time and talents. Julian wanted more responsibility and it just makes more sense. Honestly, the team is more effective this way. So narito po ang naging paliwanag about dyan ng nasabing artikulo or I don't know ito ba ay mga komento ng mga fans but anyway ito po ay mula sa Abante. Tama lang ang ganitong desisyon. Mahirap din kasi na nag-create ka ng music, nagsasayaw ka, tapos CEO ka pa. Tama lang na maging presidente si Pablo. Too much in his plate. It's good he found someone trustworthy to delegate his task. Kilala ng solid fans kung sino ang pumalit kay Pablo bilang CEO. Pero para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, si Julian Yanni De Dios ang older brother ni Justin De Dios na isa pang member ng Mahalima. Sa katunayan ay marami ang bumabati sa pagkakapromote sa kuya ni Justin. For sure, alam niyang yakang-yakan itong patakbuhin ang kumpanyang binuo ni na Pablo, Justin, Philip, Josh at Stel noong 2023. And kitang-kita naman ang success. And for sure, napaka-bless po ng SB19 sa pagkakaroon ng isang CEO na katulad ni Yanni De Dios na hindi lamang dedicated, kasama nila palagi at sobrang hands-on niya pagdating sa company and sa SB19. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.